Teka moment, President-elect Rodrigo Duterte and Vice President-elect Leni Robredo will be taking their oaths of office separately on June 30, 2016. Alam mo, Dayan, magkakaroon sila ng hiwalay na inauguration. Actually, yung transition team ni Leni Robredo, yung head nila na si Boyet D, sinabi nila they're actually preparing already for the joint inauguration, wherein they were informed by the Duterte camp or Duterte team na gusto nga daw nila or preference nila ang hiwalay na inauguration. At nirespeto naman agad ito ng Robredo camp or yung team ni Vice President-elect Leni Robredo. They're actually now preparing for a simple and a modest ceremony sa Metro Manila. Alam mo, Dayan, wala pa naman talagang final dito sa sinasabi nila na hiwalay na inauguration. Sinasabi kasi ni PCOO Chief Martin Andanar na wala pa naman daw final from President-elect Rodrigo Duterte. Sinabi lang nila na pag magkakaroon kasi ng sabay, magkakaroon ng limited available space because President-elect Duterte only wants 500 guests only and it will be held at the Rizal Hall at Malacanang Palace. So medyo masikip, pero titingnan natin yung mga mangyayaring updates patungkol dyan. Magkahiwalay man ang kinang inaugurasyon, parehas naman ang gusto nilang mangyari na simple lamang. Frugal. Simple lamang ang magiging inaugurasyon nila. Talking about the inauguration of Vice President-elect Leni Robredo, ang plano nila kung matutuloy nga itong hiwalay na inauguration ay siya ay suswar siya or susumpa siya kay Ronaldo Conner, ang chairman ng barangay Punta Tarawal, Calabanga, ang smallest, farthest, and poorest barangay daw sa 3rd District ng Camarines Sur. Pero may ilang argumento rin ditong sinasabi na ang kanyang, kung siya ay manunumpa doon, dapat doon sa area na yon kasi doon ang powers ng barangay captain na yon. So tingnan natin kasi kung ang sabi sa may Metro Manila Quezon City Executive House. And not only that, magsaserve din kay President-elect Rodrigo Duterte ng finger food tulad na nasabi mo, simple lamang. Alam mo ba kung ano? Maruya at fried banana at ordinary juice drinks lamang ang kanilang suserve. So makikita mo dito yung simplicity. At saka sana i-announce din nila sa kanilang inauguration ano ba mga specific plans and mga programs na uunahin nila. I believe right after magkakaroon ng tumungtong sila sa kanilang first day as President and Vice President. So excited na tayo for that inauguration on June 30. Abangan na lang natin kung final ba na separate o baka maging isa pa ang kanilang inauguration. At Dayan, tulad nga na sinabi ko kanina, again, paulit-ulit po namin nire-remind lahat yung sa social media kasi umani na naman ito ng batikos nang sinabi nila na magkakaroon ng separate inauguration. Bumatikos yung Robredo supporters and of course Duterte supporters. At the end of the day, let us support them. Magkaisa po tayo para sa ikagaganda ng ating bansa. O, diba? sana hindi maging divisive ito sa ating bansa kasi ang gusto lang naman talaga, lalo na especially from Duterte camp, ay maimbitahan ang lahat ng gustong maimbitahan. Kasi That's limited right. slots in Malacanang, so mas maganda siguro para mas maimbitahan natin ang lahat ng gusto nating naandoon sa ating inaugurasyon ay separate na lang ang kanilang inauguration.